sa Game 2 of TNC versus Twisted Minds. Napakalaki ng importansya nito para sa magkabilang koponan at ramdam mo rin yung gigil at init ng magkabilang team na to sa pagkaharap para sa ikalawang laban na ito. Again, makikita natin ang harapan ng isang suyo at ng alpha na madalas nating nakikita nung season 14, no? Hindi lang yung season 14, I think for the entirety of M5 as well. Ay, oo nga. M6. M6. Tsaka actually sa pagbabalik nito, bukod nga po sa may bagong skin, is that somehow, mas makikita natin yung purong dive talaga literally here for FP The King. Kaso nga lang, kung in-friend nyo naman Hispano Shatras, don't worry guys, kasi meron naman siyang Matilda with the guiding with. Looking at our MDM builds as well dito, parehas actually naka-Swift Season Hunter and Killing Spree yung dalawa nating jungler. So we could really expect na mas maaga ulit yung pwede natin expect na mga team fights or skirmishes. Tsaka parang napakaganda talaga ng Revenant of Rose skin. Pero mukhang si Escalera ang uunahin. Dream RTC doesn't burn the flicker. Kung hinihintay nila yung tamang oras para mag-burn ng kanilang mga battle spells. Kalma lang muna para dito sa parehas na kupunan. Nagsasakitan lang pero walang nagkakatuluyan. Tsaka alam nila na level 2 rin si Escalera, pwede siyang mag-guiding with lang doon at maiwasan. No, nakakapanghinayang yung 2 minutong aantayin mo para sa isang flicker. Pero si Escalera at itong si Haji Z, nakakamiss makita itong magkakasama no? Yeah, and actually nga lang, risky nga na tinake part nila tong Paramis. As we mentioned, yung history is parang 0-2. 0-2 actually yung Paramis niya na na-play ngayong season 15. Okay, si Dream RTC ngayon ay kailangan na rin umatras. Nagamit yung Spear of Alpha doon pero hindi pa rin naman sapat yung damage niya. Ngayon ay ilang segundo para sa unang pagong ng laban at magkakakita na ata sa gitna. Oh, yan na. May ulti pa ata si MP The King pero mukhang si Yawi ang kanilang uunahin. Okay. Pero may revitalize kasi. Iba talaga ang handa. Kapag Boy Scout ka, kapag nahuli ka ng gano'n, direct na heal na yan. Matik yan, matik yan. At ngayon ay matik din para sa Twisted Minds na makukuha na nila ng mabilisan ang unang pagong ng laban na ito. Hindi na sisilip pa at kukontest dito ang TNC. Pero si Saito may ginagawa. Oo. Tsaka that is a very crucial na nga din for TNC na nakita sana natin yung kanyang somehow paglaban. Pero maganda na rin yan na idea na mag-deny, magnakaw ng buff dito against MP The King. Oo, talagang sinusulit ng TNC yung oras na nilalagay ng Twisted Mind sa pag-take ng mga objectives. Sakto lang naman, no? Dahil yan talaga ang kailangan gawin if you're TNC Pro Team. For Twisted Minds, however, ay parang nakakalamang talaga sila ng bahagya. 500 ang kanilang gold lead. Hindi pa naman ganun kalaki. Pero katulad na lamang ng presyo ng skin na to, may 30% off ka. Hindi na rin ganun kalaki kung gusto mong kunin. Oo. Kunin mo na yan. Pwede na. Ako, nakuha ko na yan. Pero para may kukunin din si RGC din. Nakataas ka si Lancy. Nagamit yung kanyang Bat's Feast. At kakalma lang muna, 3 minuto ay kumbaga as compared nung game number 1, ito mas konti ang action. Oo, parang after na sino naman kasi hindi mapapagod sa Pagod yun, 26 minutes tapos parang 6 na minuto kayong nasumasayaw doon sa Evolved Lord. Parang after nun, sasabihin mo na lang, sige, reset tayo, tapos kalmahan natin Mas sa next kalmado game. na no? Pero kahit pa sabihin natin kalmado tong dalawang to, napakataas na rin pa rin talaga ng repercussions no, kung sakaling manalo, matalo dito sa labang ito. Dahil sabihin na lang natin, worst case scenario for the both teams, actually sa 3 teams sa baba, kung 1 point lang talaga para sa lahat, importante din yung games wins. Okay, sino ba makakapuntos dito? Abbot of the Guardian, pero walang tinamaan dito si Yawi. Nagamit niya yung kanyang revitals para tulungan mag-heal. Itong si Dream RTZ, parang hindi na umuwi kasi alam niya na malulugi siya dito in case dito kay James. Saka yung pagkamatahimik natin sa mapa, parehong makikinabang yung goldiners natin. But sadly though for TNC Pro Team, pag in the next minutes or so wala pa silang nakuha, maaring doon medyo mag-scale down yung kanilang aggression. Oy, flicker ay ginamit. Masyado ata malalim si Benny na kung tinatamaan ng mga bala mula doon sa parang pang-Battle City na Oo. na skin na napakalupit At ito na nga, sinisimulan na rin ang Twisted Mind na sa Turtle. Pero si James ay magbibigay lamang ng vision. Makakapag-back naman si Benny Cutie. Pero mukhang libre na nga ang pag-uong para sa Twisted Minds. That's the second Turtle na masisecure ni MP The King para sa mga Minds. Yeah, ito yung sinasabi ko kanina, pag in the next minute or so wala silang makuha ang pick-off, delikado lalo yung buhay nila. Kasi ideally, so kailangan mo ng snowball, especially for Benny Cutie. Pero dahil nga na force of flicker, alam nila
na mag-all in or mayroong mga ibang members na kailangan sumama at Uy. sobrang liber pa rin ng posisyon nila outplayed. Naku, walang tinamaan dun si Yawi. Inistikeran pa. Inistikeran pa ng TLPH na sticker. By the way, available sa ating shop. Nakakainis talaga no, kapag ginaganon ka. Wala pa rin pong kills. 5 minuto na ang ating laro. Kung kanina 6 minutes meron tayong 6 kills, dito 5 minutes wala pa rin kahit isa. Okay, magkakaroon na nga ata ng isa kasi si Yawi ay naipit na hatak din mula sa Shadow Stampede at nakaunang dugo na kagad dito si James. At makakaunang unang torre din ata. Twisted Mind sa taas. At yun yung sinasabi nga natin na Twisted, hindi nila kailangan pumilit ng pumilit. Pag may sumilip, pwede nga nilang bigyan. And with that, first blood, tapos first turtle, true straight turtles, by the way, ay nakuha rin nila. So momentum and gold is really onto their side. Oo, at napakaganda din ng power spike na nakuha na rin ng Granger with that Sky Piercer Piercer. secured. Pagpasok ng 6 minutes in, ay talagang magkakaalaman na dito sa mga susunod na team fights kung makaka-snowball nga ba. Grabe, napakatapang ni James dito. Uy, naiwasan niya yung Unbreakable sa may 10,000 IQ na sticker. Grabe yung U-turn niya doon, no? Kompleto sa mga stickers talaga. Ayan, oo. Oh, isa pa, isa pa. Isa pa nga. Ayan, kailangan na Pwede niya. kasi kapag hinda ka, pwede mo namang gawin yan. Kasi okay lang sa yung masabak, okay din lang sa yung magsayang yung oras ng kalaban. At saka higit sa lahat, nakakairita. Ito yung legal na mag-swerving sa mapa. Oy. Kasi ang hirap mong huliin, ang hirap niyang tiketan kung ikaw yung TNC Pro Team. Oo, pero power spike na naman muli para dito sa Twisted Minds. Escalera securing that Flask of the Oasis. Ito na yung go time na talaga para sa side ng Twisted Minds for TNC Pro Team. No? Siguro tiis pogi muna. Meron ka namang Cecilio na kapag tumagan yung laro ay pasakit na pasakit. Yan yung masasabi natin na na timers or time bomb na dala-dala dito ng TNC, pero tuloy-tuloy lang ang aggression mula sa Twisted Minds. Ngayon naman ay magiging punteriyahin si Team Martinez. Oh, Talo naman! na din! With the damage of the corner, Yawi dito matutunan yung dalawa. Grabe. Pero samang lipad lang muna dito si Escalera. Mapipigilan din ang pagsugod ng TNC at tuloy-tuloy lamang si Outplay at ang buong kumula ng Twisted Minds. Tsaka maganda ginawa doon ni MP The King, guys. Pinalayo niya si Lancy, so hindi na maximize yung AOE ng bat space ng isang Cecilion. And with that, alam nila ngayon na pwede sa kanya humapon. Oh no! Ata si Zaida, mabilisan lang, napakahapde. Yung Torre naman sa gitna sana ang magiging punteriya. Bubuti na lang ay na-clear kagad na mabilisan dito ng TNC. At tignan mo naman, gold leaders natin ng BPI outplayed and MP The King nangunguna sa larong ito. Tanging si Benny Cutie lamang ang nakakasabay in terms of gold. At lumalaki na nga, lumulobo pa. MP The King goes in, may Torre lang na makukuha at out na Ay! agad. Grabe, ginamit pa. Ultimo yung Netherrealm para lamang safe silang maka-atras at maka-alpas. Yung first layer ng mga Torre dito ay naubos na rin. At yun yung safety kung bakit nga ba sobrang farmed up dito ng Gold and Jungler or damage leaders for Twisted Minds. Looking at this one, guys, na nakita natin naka-Malefic Roar na rin agad dito si Outlet. So, 7 or 8 minutes into the game, meron na siyang physical pen. So, kahit na si Yawi at si Team Easy yung umarap, napipeel off yung damage. And not only that, medyo delikado man yung buhay nila, may pangharap, meron din pang-awat. Makakaagaw pa nga ata ng purple buff dito si MP The King. Wow! Grabe. Twisted Minds, para bang hindi makagalaw yung TNC Pro Team. I think they have broken the code kung ano nga ba yung laro na gusto nilang ilabas dito with this ultimate ube. Grabe si MP The King dito po, made away pa eh. May fade away retry pang ginawa doon sa purple buff. Yeah. And ngayon ay ramdam natin na pinipilit din naman ng TNC na humanap ng trade, hinahumanap ng kills, pero wala talaga silang matagpuan eh. Tsaka hilugi sila kapag nagsasama-sama yung members at Twisted Minds. Kasi remember, bukod nga sa may Netherrealm, meron pang guiding wind. So mag-all-in man sila, magpa-backfire kasi sa kanila to. So they Bilis, oh. need to capitalize sana sa mga pick-off or isolation play. Kaso sila yata yung mas na-isolate. Ayun lang, tika na makuha doon, pero si Zaid na ay namatay sa kamay ng Twisted Minds. Napakagandang simula nito para sa kanila. At hindi makagalaw ang TNC Pro Team. Still 0 kills, 0 turtles, 0 turrets. At ito yung mapapaisip ka. Ito yung lakas ng ultimate ube na talagang pinapalabas ngayon ng Twisted Minds. Yan, yung UUB lineup na ito ay talagang marami nang napahirapan, marami ng mga international teams na nakaranas at naramdaman ang hapdi ng ultimate UB na to. Tsaka nanunuot na rin kasi talaga yung Aray hapdi na ko yan. po. Kasi nga, kakasabi pa lang naman natin, bakit nanunuot? Eh, hindi lang yun yung problema nila. Kasi
kasi even Haji C already has the glowing wand as well. So yung mga ganyan pa, Shadow and Ghost Berserkers na, meron na rin malaking epekto yan. At malaki din yung epekto actually na ang maagang na-compromise yung jungle dito for TNC, which eliminates their vision and as well as movement dito sa mapa. Constricted na yung space nila. At tila ba'y parang hindi malapit yung laro kanina nung game number 1 at TNC Pro Team ngayon ay nakakulong lamang sa base para tayong bumalik ng 2020 kung saan Ultimate Ube ang pinapanood at talagang nakakulong ka lang dito sa loob ng base mo. Oo, ang kaibahan dito, ang dami ring damage na nabibigay ng Twisted Mind. Yun naman, Abaton Guardian para na makatakas. Dito si Yawi, alam mo na nagkakaroon na ng problema kapag yung mga ultimates na malalaki ng TNC ay ginagamit na nila pang alis. Yeah, and kontrapelo talaga yung movement dito ng Twisted sa gusto sanang i-accomplish ng lineup ng TNC. Di ba, pasugod yung gusto dito sana nila Yawi, you have the AOG. Pero katulad nga sinabi natin, pag nag-AOG sa atras lang, flicker out lang, makakaiwas in a span of what? Ilang segundo yung mga members ng Twisted. So eliminated agad yung instant or yung express movements for TNC. Mukhang matagal pa talaga yung paghihintay if you're TNC Pro Team. You want this Sicilian to scale up. Gusto mong makakuha ng gold si Benny Cutie. Pero parang hati ang nangyayari sa gold. Isang buong pamilya na umiikot. Naghahati-hati lamang sa kanilang pwedeng makuha. Silipin na natin ang Infinix in-game equipment. Sa ngayon ay medyo kulang pa talaga sa items ang kupunan ng TNC Pro Team. Meanwhile, ano bang makikita natin sa side ng Twisted Minds? Makikita nyo po naka-winter crown na agad si MP The King. So we could definitely expect na siya yung pupuro haharap just so they could get their hands on either Lance or even sila Benny Cutie here. But aside from that guys, makikita natin yung kalugihan po talaga dito sa resources ng TNC. Kasi nga ang laki ng difference ng gold to gold pa lang natin. 6K pa lang po yung total gold for Benny Cutie, which meanwhile si Outplay po ay 9,000 na. Wow. Ang laki ng damage na na-inflict din. Looking at our gold leaders din by BPI here, na yung tatlong members alone ng Twisted Minds ay enough na para maka-tore down. Lalo na pag sumama pa dito yung ibang mga members na slowly catching up and creeping up from behind na rin. At mukhang mahihirapan pa nga mag-contest na Lord ng TNC Pro Team. Will they risk another Lord steal? Papasok na naman ba muli si Zaida para subukang mangnakaw? Layo. Pero mukhang masyado ng madayo, masyado ng late. That's gonna be the Lord secured para sa Twisted Minds. Yeah. Lumobo na 9,000 ang Grabe. kanilang gold lead. And not only that, 12 minutes into the game, kahit sabihin natin na kailangan lang ng oras ni Lancy, oras din kasi yung kalaban nila. At habang tumatagal, mas lalo sila mahihirapan because of the Lord ngayon na nakuha ng Twisted, and as well as kahit magantay sila magkaroon ng stock si Lancy, mas lalo din kasing tumataba, nagpa-farm up yung ibang members ng Twisted Minds. And speaking of which, nandito na agad sila sa may bandang top lane. Okay, ngayon ay umaamba lamang ang Twisted Minds. Yung ng Eagle kagad, pero umas ka po na. Flicker ay nagamit din ni Alvin. Basag yung Torres sa may bandang ibaba. Ngayon, matagumpay na pag-depensa ang mailalatag ng Phoenix Army. Yung Lord ay sasalubungin na nila din sa may bandang ibaba. Pero yung next wave ng minion ay paparating na rin para sa kupunan ng Twisted. Ngayon, 3 Martise ay nag-onward. Walang tinamanap to the Guardian. Pero mga minions lang, kailangan lumayo ni Yawi. Kalahati kagad yung kanyang buhay. Ngayon, atras na rin si James. At matagumpay na naman yung aksyon at dedikasyon ng Twisted. Isang inhibitor ang kanilang nakuha. Sapat na siguro yon. Medyo nalugi pa yung TNC Pro Team dahil yung malayong lane pa sa Lord yung nakuhana ng inhibitor turret. Yeah, and aside from that, na-prolong man nila ng konti yung defense nila, pero yung numbers ang kailangan lang. When we stay off numbers, kill sana. Diba? And yung number game nga laga ngayon ay wala sa kanila. And mukhang magro-rose gold na rin dito. Later so si Outplayed. So, yung dive potential, yung surprise ay pwede pang malimit kasi ready to rumble na ang Twisted Minds. Mukhang makakapag-clear naman ang kupunan ng TNC Pro Team. Talagang aasa na lang sa late game na mayroon dito ang isang Sicilian. Matagal-tagal pa ang kanilang hihintayin. Game equilibrium is around 50,000 or 55,000. 20,000 pa ang kakayuri ng TNC Pro Team para makasabay. Or potentially kung makakaspeed dito si Zaida, napakaraming kondisyon. Pero mukhang nililimitahan pa mas lalo ng Twisted Minds ang pwedeng makuha ng TNC Pro Team. Grabe, ibang klase. Pinifreeze na rin ang Twisted Minds dito yung mga minions. Para nga naman mapilitan at ma-force ang TNC na lumabas doon sa kanilang base. Kaya lang ang nasa isip nila ng Twisted Minds dito, sige, tiisin lang natin. Again, pinag-uusapan natin nung kanina, Umi and Athena, na meron silang Lancy, meron silang Cecilion dito na kailangan lang makastocks
Kaya lang ang problema, kailangan niya pang tumawid Oo. para makastock siya dito at makahampas dun sa mga minions. Yeah, and yun nga sinasabi ko kanina, kahit nakakampi ng isang sisilin oras, problema nila numbers 3-0 pa rin ang ating kill score currently. And with that, ay nakikita talaga natin na nagagahol, kinakapos dito ang members ng TNC sa kung ano yung paghahati-hatian nila. At ito talaga ang kamandag ng Ultimate Ubi ni Coach Bonchan na dating naging weapon in international teams or international level teams. Twisted Minds ngayon ang humahawak at mukhang master na rin nila. Lagpas sa basic pa. And Fortis, si Hajizi ay mukhang nakikita natin na yung prowess niya dati sa ganitong klaseng komposisyon ay napapagana pa mas lalo sa Twisted Minds. Oo, sabi niya, namiss ko yung ganito eh. Namiss ko gumamit ng mga paramis eh. Lalo na may kasamang Matilda at mabilis lang talaga. Halos sa 5 segundo lang nilang kinuha yung Lord na ito, ladies and gentlemen. Ganun na kataas yung damage sa Yeah. Twisted. Maganda sana yung idea dito na layer for the side of TNC. Pero problema, sobrang nakontra rin sila nung last week maharamis dito for Twisted Minds. And that was very ideal kasi nga ang gusto ng Twisted Minds is second chances. At ito yung chance nila nga muli sa kanilang paghaharap na maiba yung kwento. And this might just be their biggest chance na tapusin na ang serye na to. Kunin yung isang punto na kailangan talaga nila para magpatuloy dito sa loob ng ating liga. For TNC Pro Team, ang pinakamahirap na depensa, 10,000. Nakita na natin may mga teams na kayang dumepensa sa ganitong klaseng scenario. Pero sa ngayon, tumidilim na ang paligid para sa Phoenix Army. Makakadepensa nga ba against the Minds? Makikita natin tuloy-tuloy ang misyon ng Twisted Minds. Ngayon ay nakuha na kagad yung number 1 kasi yung Torres sa may bandang gitna. Ngayon tatanong namin sa Guardian. Nagamit na rin ni Awi dito. Pero kakayanin mo rin sustain. Hindi yata. Ngayon ay Ready? nagamit na rin yung kanyang revitalize. Happy na Ay! Evil Quellers mula dito kay Saida. Napatay kagad yung isa sa mga main damage dealer nila. Okay, that was a great start para sa TNC. Ang maganda doon kahit sabihin na natin na medyo nabawasan ang base nila, but as long as maka-answer back, lap back na sila, doon nagkakaroon ng sliver of hope. And as well as nakita rin naman natin na hindi biro na in-exhaust sila, tinry nilang i-broke agad yung Netherren and as well as Guiding Wither for Escalera. But still, that window could be a door eventually para sa TNC Pro Team. Pinag-usapan natin kanina na 20 mil ang kailangan ng TNC Pro Team para ma-reach ang game equilibrium. At dahil sa depensa, sa crucial na pick-off na nakuha nila kay MP the King, ay 8,000 na lang lagpas ang kanilang kailangan kay Ure na para ma-reach yung kailangan nilang game equilibrium. 17 minutes in, Burrito and Athena. Kanina close game to pero para bang nakakaganti na ng bahagya ang TNC Pro Team. Okay, we see some rise onto the map kasi nga nakakalabas na sa wakas or finally dito ang TNC Pro Team with what happened. Kaso nga lang ito problema pa rin nila. Look at the stacks here for Obliga 600, Oh, wow. 72 and 10 here for his Sky Piercer. So all in all, sabihin man natin isa pa lang naman napatay ni Outplay but with that enough staffs somehow grabe na rin parang Armalite na yung barrel niya dito. Ali na, no? Only na talaga yan. Back-to-back Ranger games para dito kay Outplayed. Getting the MVP as well in game number 1. Sa kanya din nakasalalay ang goal dito ng Twisted Minds dahil karamihan ng pera ay nasa kanya. As far as I remember, siya din ang may pinakamataas na damage dealt sa larong ito. But in terms of timing, Athena, nabanggit mo to kanina, kaibigan man ng Cecilio ng oras, hindi pa sapat ang kanilang goal para magkaroon ng fair na laban para sa paparating na Evolved Lord. Pwede nilang gapangin nung Tiote katulad nga ng mag-agang facing or placement dito ng 3 Martis sa sarili niya sa may Lord Pit. And as you mentioned nga earlier, time plus number. So yung number ngayon ay nakukuha na rin nila kasi finally nakukuha na nila Benny Cutie yung enough na mga gold from the minion wave na lumulusot na doon sa may mid lane. At tignan mo naman yung minion wave doon sa may bandang Yeah. baba. Oo. Lamang ata ang kupunan ng Twisted Minds doon. Kaya kakailanganin na may magdepensa para sa TNC Pro Team. Twisted Minds lamang in a 4v5 scenario around this Evolved Lord. Okay, lalaban ba si Leader? Si Giga nagamit ang aking kakad. Dito rin Escalera. Si Saida ay nagtatago pa nga rin doon sa may kilid. Ngayon, nagamit tayo na Netherrealm. Marami mga ultimates na nabitawan dito mula sa Twisted Mind. Epi the King. Delikado
400 yung kalahati pa niya buhay. May susundo ba siya? Hindi. Pero maibabalik din doon sa poder ng Twisted Minds. Sabay dire-diretso muna doon sa Purple Bomb. Ito si MP. No more Netherrealm para dito sa Twisted Minds pero kailangan may umuwi. Flow. Umuwi na doon yung Edith at mukhang papasok naman dito sa eskalera. Outplayed, half HP. Ay. Pero si Yawi hindi mahanap. Penny Cutie goes in! Okay, nalabag na yung Shaman Force. Chrono Dashes ay nabitawan na nga rin. Pero yung flow ng Mingles ay pabor talaga sa Twisted Minds. Diretso lang sila dito. 30k yung buhay ng Lord. Habang si James ay nakabante na nga rin. Sangin's Claw ay hindi tumama. Ngayon naman si Santa ay Saida? ibinabantayan na dito ng eskalera ni HGC. Ngayon, soft reset na naman. So preset na naman ang kailangan nilang gawin dahil mukhang yung mga minion waves ay 45. sinadani na yung base. Ito na yun. Sino makakakuha ng Lord? 4v pa magiging laban. Nilabag yung Shaman Force. Buhay pa ba dito si Emmy the King? Oh! Si Alvin na makakakuha ng Lord na yun. Ilalaban na lang ng TNC. Habang tutukan ay hindi na may kakasa. Wap yung emo. Dalawa kagad ang napatumba mula sa Phoenix Army. At outplayed pa nga ang nasecure ng Lord. At dedepensa ang kupunan ng TNC Pro Team dito. Diretso na ata sila dito ang kanilang misyon na pigilan ang pagtuloy sa playoffs sa TNC ay nagkakaroon na ng kasagutan. Circle Eagle ay gagamitin na rin kagad dito ang eskalera. Ngayon may papatumba pop yung iba dito. Makakatakas pa niya. Finger na gamit niya. Nagamit na rin. At nabitawan. Ultimate. Pero si Outplay ay piniit na naman. HGC nakabasag na lang Torre. Ngayon Emmy the King ay nag-dive na rin. Pero wala silang mga minions ha. Masyado pang matagal. Hindi. Sa Lord! na tayong oras Sakto! para sa Twisted Minds na tapusin at makakuha ng punto sa laban na ito. At papatahimikin muna ng Twisted Minds ang Phoenix Army mula sa giling